Pilipinas bilang Muslim-friendly tourist destination natin pag-usapan with the Department of Tourism Undersecretary Myra Paz Valderosa Abubacar. Yusek, magandang araw po, ma'am. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning to each and everyone po sa mga tagapanood ng public hearing. Opo, ma'am, this is Aljo. Public briefing, I'm sorry. Opo. This is Aljo Bendijo, ma'am, ng PTV, Yusek. Ano po yung mga factor na inyo pong kinokonsidera upang matawag na Muslim-friendly tourist destination po ang bansa? Yes, as we know, dyan lang po sa atin mismo sa Pilipinas, we're already talking about 15 million Muslim Filipinos. So dyan pa lang po sa atin, pwede na po natin silang gawin para po umikot sa ating bansa mismo. But when we talk about ang ating mga neighboring countries, like Malaysia, Indonesia, and Brunei Darussalam, nakasama naman po natin sa BIMP IAGA. So sila din po yung pwedeng market na itap natin para po pumunta sa kaso lang po kailangan nating ang Pilipinas for Muslim-friendly tourism na yun po yung ginagawa naman po natin ngayon. Sa inyo pong datos, gaano kalaki ang bilang ng turista mula sa Islamic majority country ang bumibisita sa Pilipinas ngayon, ma'am? Number 7 sa top nating mga tourist arrival sa Pilipinas, Malaysia po nasa number 7 po. But of course, we would like to increase the numbers of Muslim travelers sa Philippines, especially po na alam naman po natin na kaya naman natin pong i-cater ang ating mga bisita na Muslim pag pumunta po sa Pilipinas. Kamakailan po ay lumahok ang DOT Tourism Department sa Malaysia International Halal Showcase 2023. Ano po layunin ng event na ito, ma'am? At details? Sorry, hindi ko po tulpo-tulpo ang signal natin ngayon. But ang ginagawa lang po, just for the information po of everybody, meron random circular na ginawa po ang Philippines Department of Tourism. Ito po yung Muslim recognition for the accredited accommodation establishment ng mga hotel dyan sa Philippines na maging Muslim-friendly po sila. Meron pong memorandum circular na ginawa ang DOT na meron po mga guidelines na pong sundin ng ating mga accommodation establishments para po maging Muslim-friendly recognized naman sila. Na hindi naman po mahirap talagang gawin itong mga guidelines. Simple lang naman po. And we're actually rolling that out now sa iba-ibang rehiyon po dito sa Pilipinas. Gaano kahalaga ang promotion ng Pilipinas po bilang Muslim-friendly tourist destination? Yeah, aside from the promotion, so just recently, we launched ang ating halal culinary video na nagpapakita ano po yung mga pagkain na pwede naman po nating ipakain din sa ating mga Muslim na kapatid na nasa labas at dyan na po mismo. So, meron po tayong mga halal certified restaurants din dyan po sa Pilipinas and meron din po tayong mga Muslim-friendly restaurants na andyan. Okay. Sa mga lugar ito, ma'am? Sa Pilipinas na matatawag nating Muslim-friendly. Ano po yung mga pagbabago asahan ng mga turista sa mga lugar na ito? Meron na ba yan dito sa Luzon? Yeah. Actually po, kung titingnan po natin sa Mindanao, since yung ating mga majority of our Muslim brothers and sisters ay nasa Mindanao, ready po ang Mindanao para po tumanggap ng ating mga bisita na Muslim. And we're also ang ating international airport would be Cebu and Manila as well as Clark. So doon po dumadating po muna yung ating mga foreign travelers. Nahanda din po natin ang Pilipinas, ang Manila, Cebu and Clark para po maging Muslim-friendly na din po, including our airports. So isa po sa mga hinihingi po natin ang ating mga airports at magtuon ng prayer rooms para po sa ating mga kapatid na Muslim and even po yung ating mga big malls po dyan sa Pilipinas, kung po pwede po ay magkaroon sila ng kahit na isang halal certified restaurant. I know of one na meron pong mall dyan sa Cubao na magkakaroon na po ng halal certified restaurant. And I'm sure other malls will also follow to be able to provide Muslim-friendly food or halal certified food po talaga. Ako po, minsan napapanood ko po sa
iba't ibang social media platforms. Opo. May mga vloggers, mga foreigner, ma'am, ha, na pumupunta po dyan sa Tawi-Tawi. O, napakaganda pala ng Tawi-Tawi. Oo, napapanood natin doon. Ang ganda ng beach nila doon. Crystal clear. At sasarap ng mga pagkain. Safe naman pala. Ang babait ng ating mga kapatid na mga Muslim, mga Pilipino din. Ma'am, why not itap natin itong mga vloggers, padamihin pa ang kanilang pagpo-post, YouTube, FB, para sa ganun ay makita ng buong mundo. Hindi lang para Metro Yes, Manila, marami pong Pilipinas. Punta kayo doon sa Mindanao, sa atin. Yes, marami pong salamat. Opo, ma'am. Actually po, no, hindi kayo nagkakamali. Yes, ma'am. Madami na pong mga vloggers, both Filipinos at ang ating mga vloggers na pumupunta na po sa Mindanao at nakapunta na po actually sa Sulu and Tawi-Tawi. Yes, so, binablog na po nila dahil alam naman po natin, bilin nga po ng ating secretary, si Secretary Cristina Garcia Frasco, hindi po natin yung mga undiscovered na mga sites po natin dyan sa Pilipinas. And kung titingnan po natin, talagang napakadami po sa Mindanao na tourist sites, lalo na po pag sinasabi na, pag pinag-uusapan po natin ang ating mga BARM provinces, especially po dyan down south sa Basilan and Tawi-Tawi. Undiscovered po yung ating mga beaches and napakaganda po. Pwede po nating ipagyabang kahit kanino. And pinaghahandaan na din po ng mga gobyerno, ng ating mga local government, dyan po mismo sa kanilang mga probinsya, ang kanilang mga tourist sites. So madami na pong vloggers na pumunta and inaanyayahan ko po lahat na bumisita po sa Mindanao. Ako po, taga Mindanao, taga Davao, opo. Nitong nakaraan lang, may nakalap ako impormasyon, meron ding anli po ito, prutas naman, dyan sa North Cotabato yata. Oo, sa Kinapawan, ma'am. Sus, napakaganda sana pumunta doon. So, yun lang sana, ma'am, no? I-promote natin na Pilipinas, hindi lang Visayas, hindi lang Cebu, Metro Manila, kundi Davao, Cagayan de Oro, Buanga, Cotabato. Maganda naman ang airports natin sa Mindanao, hindi po ba, ma'am? Sorry, medyo putol po yung signal, hindi ko po maintindihan. Well, anyway, sige ma'am, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am. Medyo maingay na po talaga. Hello? Yusek? Okay, sige po. Maraming salamat na lang, ma'am. Maraming salamat. Medyo nagkakaroon po ng activities na po doon. Kung nasan man si Yusek, Myra Paz Valderosa, Abubakar. Thank you po, ma'am, and good morning.